Good evening. I'm here to present you my work, Lesson 19, about arson. Lesson objectives. Define arson and explain fire triangle. Slide summaries. Slides 1, title, objectives, slide summary, and presenter. Slide number 2, describe the nature of arson as a crime, describe the motives or reason for arson, and explain how these motives were used in criminal investigation. Slide 3. Describe and explain the triangle and its components. Slide number 4. Describe the procedures of the collection of arson evidence. Slide number 5. Describe the two elements of the alleged arson in prosecution. And presented to Dr. Alenita G. Cuenca, presented by Brian J. F. Ascension. And this is the next slide, ma'am. Describe the nature of arson as a crime, describe the motives or reasons for arson, explain how these motives were used in criminal investigation, and describe nature of arson as a crime. And ito nga po, ma'am, kung makikita nyo po dito yung ilang sample na sa picture. Meron pong gasolina, pospro, kerosene o lighter. Ito po yung mga nature na pwede po panggalingan ng arson crime. Ang gasolina, pospro, lighter at kerosene po. At meron po tayong 5 motives or reasons for arson. Ito po yung profit, spite, concealment, excitement, vandalism. Ito nga pong isang motibo o dahilan kung bakit nagkaroon ng arson. Ang una po, ang halimbawa ay yung profit po o kita. Halimbawa po, ma'am, may negosyo ka, may utang kang malaking pera at ang ginawa mo ay sinunog mo yung business na may mga lamang paninda at inutang mo lang ito. Ito po ay, pag sinunog po ito ay maaari po siyang makatakas sa kanyang mga utang o hindi na niya mabayaran yung mga supplier o kinukunan niya ng mga paninda. And the next, ma'am, is the arson for spite. Spite is also known as arson for revenge or paghihiganti, ma'am. Ito pong arson for spite or paghihiganti po, ma'am, ay nakakasanhi po ito ng pwedeng pagkamatay at ang tinutukoy nito o tao o sasakyan o ari-arian ang kanyang susunugin. Ito po yung dahil sa alitan, simula sa away or inggitan mo. And the next, ma'am, is arson for excitement. Yung sa excitement naman po, ma'am, ito po yung halimbawa po may okasyon and hindi nyo po napansin na may naiwan ko yung nakasinding kandila, or pwede rin naman na halimbawa na lang yung magpartner na nagkakasiyahan sa sexual and nakalimutan na po nilang patayin yung dapat patayin na pwede magkaroon ng sanhi na sunod. Ito po yung excitement arson. The next, ma'am, is arson for crime concealment. Itong crime for concealment, ma'am, is ito po yung halimbawa may ginawa kang krimen o may pinatay ka and ang gagawin is yung bangkay susunugin pa or isasama sa sunog ng isang bahay para maging sanhi ng kanyang pagkamatay, arson o nasunog para po maitago yung isang krimen niyang ginawa na halimbawa pinatay po niya, and para maitago niya yung krimen na yun, sinunog niya pa ito o sinama niya sa nasusunog na bahay. Crime for concealment. And the last, ma'am, is arson for vandalism. Ito naman pong vandalism po na ito, yung halimbawa po may inabando ng building and meron po silang grupo na nagnanakaw sila and pwede po nila dito dalhin sa may inabando ng building yung mga kanilang mga ninanakaw o yung kanilang mga ginagawang krimen and dito po nila susunugin. Halimbawa naman po sa eskwelahan, yung kadalasan po dito sa vandalism, yung mga bata, yung mga nagsusunog po ng mga basura and hindi po nila alam na pwede po itong maging isang sanhi ng
malaking sunog. And dito naman po sa explain how these motives were used in criminal investigation. Dito po natin malalaman yung kung bakit nagagamit itong mga motibo na to sa criminal investigation. Malalaman po dito kung anong motibo po ang ginamit o dahilan ng pagkasunog o arson, para po malaman kung anong sanhi ng sunog o motibo na ginamit dito, and para po mapadali ang investigation pag nalaman natin kung anong motibo po ang ginawa or dahilan na ginamit. The next slides, ma'am, is describe and explain the fire triangle and its components. Kung makikita po natin dito sa halimbawa po na picture, mayroon pong pa-triangle na may apoy siya sa gitna or chemical reaction or init. Sa kabilang gilid po ay oxygen, and sa kabilang gilid naman po ay heat or init, and sa ilalim po ang fuel. Okay, what is fire triangle? Ano po ba ang fire triangle? Ang fire triangle po ay ito yung sunog na patatsulok or ang tatlong mga sangkap na kinakailangan upang magkaroon ng sunog or sunugin ang tatsulok. Kailangan po niya ng init, gasolina at oxygen na siyang magsisilbing apoy. Kung ang isa naman po dito sa tatlong sangkap na ito ay mawawala, ay maaari pong bumagsak ang apoy o humina. Ay dito po muna tayo sa heat or sa init. Ito pong init na ito ay may iba't ibang mga flashpoint or halimbawa yung pinakamababang temperatura kung saan sila nag-aapoy. And kadalasan nga po karagdagang pagtaas ng temperatura dahil sa gasolina. Yung gasolina naman po hindi po siya masusunog kung hindi po natin gagamitan ng mga masusunog na materyales. Halimbawa, papel, langis, kahoy o tela o alinpaman na maaaring magsilbi na pwedeng gamitin ipansunog sa gasolina. Pero ang pinakamabilis pong mag-liab o gumawa ng sunog ay ang gasolina. At ito po yung mapanganib na sunog pagka gumamit ng gasolina. And sa oxygen naman po, kailangan pong mapanatili yung reaction ng oxygen o kinakailangan may oxygen para dahil ito yung tumutugon sa gasolina upang palabasin yung init at yung tinatawag natin CO2. And sa Earth po ay binubuo ng 21% ng oxygen, kaya maraming magagamit upang mapalitaw ang apoy dito sa oxygen. Yung mga kumot naman po na sunog at ilang mga fire extinguisher ay nag-aalis ng gilid ng oxygen ng tatsulok sa pamamagitan ng pag-aalis nito na naging sanhi ng sunog, at sa gayon paman ay tumigil sa reaksyon ng pagkasunog. Slide, ma'am, is describe the procedure for the collection of arson evidence. Number 1 is yung burn pattern, multiple origins or unuseful location. Second, presence, absent, and or condition of ignition key. 3 is ignition lock, switch condition, accelerants in unexpected location. Number 5, missing accessories, components or personal properties. 6 components that have been tampered with, evidence of forced entry. 8 metal content in engine or transmission, lubricants, and the last, physical damage or abuse to vehicle. Ma'am, yung halimbawa na naganap ang sunog sa isang disyerto na naiulat na ninakaw ng may-ari, ay matatagpuan po sa disyerto na lugar sa kung saan may susi o switch na pag-aapoy. Kung ganun man po ay may katanungan kung paano nakuha ang susi, sino mang ninakaw ang sasakyan. Sa ganun paraan po ay maaaring na ma-motivate ang kanyang sasakyan o sunog upang madaya ang kumpanya ng insurance at para po makalabas sa kanyang pagbabayad sa sasakyan. Kung wala naman po itong susi,
meron at walang susi, may katabayan na sapilit ang pagpasok sa ginawang sasakyan. At magiging interest din po yun. And sa kasong to ay maaaring may nakawin ang sasakyan at pagkatapos ay sinunog upang masira po yung mga ebidensya ng pagnanakaw. And sa accelerants in unsuspected location, ito po yung halimbawa nagdala ng gasolina sa loob ng sasakyan, and ito yung naging sanhi ng sunog kasi sa init. And missing ang accessories components or personal properties, ito po yung halimbawa po yung insurance or properties na pwede natin gamitin. And sa next po is components that have been tampered with. Ito po yung carpet ng sasakyan na nagsimula ng dahil sa gasolina at tumapon, at ito yung naging silbing pag-apoy niya. The next ma'am is evidence of force of entry. Ito po yung ang pinagsimula na sunog, ang gasolina nga po or dahil sa init nito. And metal content in engine or transmission lubricant. Ito nga po yung mga metal or halimbawa po yung oil o yung sa gasolina. Dito po pwede po natin kuhanin sa pagkulat ng evidence. And sa the last one is yung physical damage or abuse to vehicle. Po yung mga importanteng kukunin natin sa mga na-damage na sasakyan na gagamitin natin ebidensya. Slide ma'am is describe the two elements of the alleged arson in prosecution. And meron po ako dito ng dalawang halimbawa na sa picture. And yung una nga po ay that the fire was caused by the willful criminal acts of some person. And the second is the identify of defendant as the one responsible for the fire. Yung una po ma'am is ito yung inintention na sunugin or sinadya. And yung pangalawa po is yung hindi po sinasadya na nagsanhi ng sunog. Yung sa unang halimbawa ko po, yung sinadya po niya sunugin na gumamit siya ng sigarilyo or anumang nakaka-apoy na pwedeng makasama or makamatay ng tao. At pwede rin pong yung sa pangalawa naman po, yung nagsanghi ng sunog is yung halimbawa po may naiwan pong charger na nakasaksak and nabot ito ng 24 hours and nag-overheat po. Ito po yung naging sanhi ng sunog at hindi po ito sinasadya. And this is the end of my presentation. Thank you po. God bless.